tiis-tiis lang talaga hanggang sa makaipon ka. Maraming masakit dito. Parang sa amin nasisisi. Sir, bakit po ang tagal nyo? Hindi po naiintindihan ng mga customer kaya nagiging matagal. Kasi sa dami ng customer, makarating ka sa lugar nila gabi. Yari ka dyan pag nagalit yung customer niya yan. Baka abangan ka na niya sa labasan, hindi ka na makauwi. Hindi baling wala na kaming tip. Basta yung customer na nag-order, andyan dyan kayo on time. Aabangan nyo kami. Meron nga ako na experience, sir, malala eh. Andun doon sa Sogo. Alam niya nag-order siya, bakit pa kasi binaon? Baka nakabaon pa yata yan. Tingin at saka mababa yung tingin sa amin. Masyado. May mga kasamaan kami na riders na nakapambahay lang. Isa sa mga dahilan niya kung bakit parang ang baba ng tingin sa amin kasi mag-uniform lang kayo. Ligo-ligo rin minsan. Tinawa, oy kuya, halika dito. Ang bango-bango mo naman. Dapat pag food delivery tayo. Ligo-ligo din. Kung kailan na-pick up mo na, malapit ka na sa kanya, saka siya mag-chat or tatawag sa'yo na cancel na. Magkaroon na kami ng twice na cancel per week. Automatic yon suspension. Ito, alos mabangga na kami sa daan kamamadali. Maawa naman po kayo sa mga rider. Isa lang masasabi namin po sa inyo, na kesyo employee sila, kami ganito eh. Kaya rin po namin higitan yung sahod nyo. Kaya yung sobrang pangmamalit sa amin, wag naman po masyado. Kasi ang sponsor natin ngayon ay HypeHive, isang platform na nagpapadali sa mga appointment kaysa dati. So off the record, nagkaroon kami ng mga guest tulad ng healers, therapists, at freelancers. At lagi kaming nakakatanggap ng mga komento kung saan sila mahanap at paano sila mabubook. Masaya kaming makipag-partner sa HypeHive para magbigay ng discount sa teams para sa pinakamadaling booking experience. At ang pinakamagandang parte, kung mag-sign up ka ngayon bilang solo freelancer, libre ito. Pumunta lang sa description at i-click ang link sa ibaba. Ngayon, balik na tayo sa video. hi, ako nga pala si Jameson Abella Cerdan, isang food delivery rider. Dati akong construction worker at naging buy and sell ng mga sasakyan at saka naging ano rin ako dati, consolidator ng mga dump truck. So isa ako sa mga nagpapatakbo ng mga dump truck. Maraming nagtitiwala sa aking mga owner. So bali dito naman sa pagiging construction worker, sobrang napakahirap kasi unang-una kapag umabsent tayo dito kahit na wala tayong choice eh. Kahit na gusto nating umabsent dahil masama pakiramdam natin, dahil syempre kailangan natin kumita ng pera eh. So wala na tayong ibang choices dito kundi talagang pagsikapan natin tong trabaho na to, construction, dahil yan yung mga araw na hindi ka rin, gusto mo mag-apply ng trabaho, hindi ka rin basta maka-apply ng trabaho dahil syempre unang-una, kailangan mo kompleto requirements eh. Kailangan mo ng NBI, police clearance, health certificate, depende, ang daming kailangan. So bago ka pa makapasok ng trabaho, bago ka pa makapag-apply ng trabaho, kailangan mo muna mag-ipon dito sa construction. Kaya wala tayong ibang choices, kundi magsikap talaga, makaipon, para makakuha tayo ng pang-requirements natin. At syempre yung budget natin kapag nakapasok na tayo, syempre araw-araw, kailangan natin ponduhan yung pamasahe natin araw-araw, di ba? Sa kita naman, medyo talo kasi that time talagang mababa pa sa minimum. So wala naman rin kasing ibang talagang pwedeng source of income. Kaya tiis-tiis lang talaga hanggang sa makaipon ka talaga, ganun. Kaya lumipat po kayo sa buy and sell. Sa buy and sell naman po, mas naman yung kita niya po. Sa buy and sell, medyo naging mas maganda. As in, mas maganda. Kasi that time na yan, halos nauso na tayo sa online. Kasi nung mga nakaraang taon, mga ilang years pa nakalipas, wala namang internet. Halos walang online, walang marketplace na ganyan. Hindi kagaya ng mga nakaraang taon na nakapasok tayo dito sa ahente, sa buy and sell. Napakaraming opportunities, kaya sobrang thankful din sa new generation natin ngayon. Kasi sa online, pwede kang magbenta ng sasakyan at isa pa sa pinakamaganda dyan, tawag-tawag lang, pwede ka nang kumita ng pera. Sa amin, ito ang isa sa pinakauna na dapat talagang nakafix, yung hindi siya focus-focus. Kasi kung tutusin, bago mo pasukin yung business na yan, kailangan lihitimo ka. Hindi ka po pwedeng gagawa ka ng ganito, bibili ka ng sasakyan, tapos re-remedyoan mo lang, tapos ibebenta mo. Hindi po pwedeng ganun kasi yan yung pinili mong negosyo eh. Kailangan maging tapat ka. Kasi pag ginawa mo yun, magkaroon ka ng focus-focus dyan. Mayroong bibili sa'yo may bibili sa'yo sasakyan dyan ngayon,
Sa susunod, masira ka na dyan pagka hindi maayos yung pagbenta mo. Kasi pag hindi ka naging tapat dyan, matik yun. Imbis na babalik sila na bumili sa'yo ngayon, i-refer ka pa nila sa iba, sa mga family nila, sa mga friends nila, wala na. Parang ikaw na mismo yung sumira sa negosyo mo. Dapat pagdating sa buy and sell, maging honest tayo dito. Bali dito naman sa buy and sell na to, kaya lang kung tutusin, maganda talaga siya. Kaso, that time since pandemic time, sobrang napakahigpit dahil hindi ka na makalabas ng bahay. Hindi ka makapunta sa pupuntahan mo dahil may kailangan, may RFID ka. So dito kasi, syempre, yung mga sasakyan minsan na dinadala rin namin, hindi naman kasi, bali, yung dinadala namin sa sasakyan, syempre, kabibili lang rin yan, na maiuwi rin namin na ganyan. Kaya bali, kaya lang talaga na, dahil na-stop na lang rin kami dahil nga sa pandemic. Kaya yun, wala nang ibang choice para sa lumipas rin yung panahon, maubusan ka rin Kailangan mo talagang umanap ng ibang sources. So yun, kaya dito naisipan ko na mag-try ako na mag-apply sa food delivery. Ngayon po ba full-time rider na po kayo? Sa ngayon, bali full-time food delivery tayo at yun, ang experience ko dyan, super napaka-solid. So maraming as in maganda. Kasi ganito yan, sa food delivery, as freelancer, marami kang pwedeng gawin dyan. As in, depende sa'yo. Kasi freelance ka Hindi kagaya nung araw na empleyado tayo. Sa employee kasi, kailangan pag umabsent ka dyan, matik yan. Pag absent ka isang araw dyan, hahanapan ka ng medical. Paano kung absent mo dahil wala kang pera? Tapos gusto mong pumasok inumagahan. Hindi ka makapasok kasi nga wala kang pera Kailangan may pera ka, magpapamedical ka Saan ka kukuha ng pamedical mo? Yun yung kaibahan sa employee versus dito sa food delivery. Sa food delivery, super okay na okay yan sa food delivery kasi lahat halos magawa mo. Walang amo, walang mag-utos sa'yo. Medyo lang talaga, maraming sacrifices na gagawin mo dyan sa food delivery. Kasi dito sa food delivery, maraming masakit dito. Kailangan tanggapin mo. Halimbawa ito, ikukwento ko na lang rin yung sa customer. Halimbawa, merong isang customer, nag-order. Yung in-order niya, pang lunch. Nag-order siya sa food delivery apps application. Ngayon, ang gusto ng customer, mapabilis yung pagkain na dadating sa kanila. Ang problema dito, yung vendor na pinag-orderan niya, like for example, Jollibee, McDo, or Mang Inasal, napakaraming pila. Sa pila na yon, syempre, hindi maunawaan ng customer minsan yon. Lagi kaming nasisisi. Yun lang ang pinakamahirap sa lahat sa pagiging delivery rider. Kasi yung pagkain na yon, parang sa amin nasisisi. Ang laging sabi sa amin, "Sir, bakit po ang tagal nyo?" Hindi po naiintindihan ng mga customer, kaya nagiging matagal dahil syempre sa dami ng customer dito sa sa vendor, nakapila, hindi naman din natin maobliga na, "Ma'am, baka po pwedeng pakiuna na lang po itong kasi nagagalit yung customer." Syempre hindi naman po pwedeng ganun dahil nakapila Yan yung isa sa problema namin. Kapag ganito na yung senaryo, kami po yung madalas napapagalitan ng customer. Minsan ba dyan, kung kailan na-pick up na, tapos i-deliver na namin yung pagkain, yun yung pinakamasakit sa lahat. Medyo malayo yung distances ng mula sa vendor papunta sa bahay nila, medyo malayo. Then, kung kailan na-pick up mo na, malapit ka na sa kanya, saka siya mag-chat or tatawag sa'yo na cancel na. Yun yung isa sa pinakamasaklap sa amin kasi pagka nagkaroon ng cancel, matik yun imbis na kumita na kami sa halagang 60 pesos, yung 60 pesos na yun mawawala. At saka isa pa sa yung cancel na yan, meron kaming sanction dyan sa cancel na yan. So kahit hindi namin gusto na magkaroon ng cancel, kami yung magsasuffer kasi magkaroon lang kami ng twice na cancel per week. Automatic yun, suspension. Kaya yun, pinakamahirap sa lahat. Hindi nauunawa ng ibang customer yung ganun senaryo. Pero kung madalas yan, yung may mga ganyang klaseng customer, madalas po ba yun o hindi?
Madalas po eh. Bali, may time kasi na talagang hindi mo maiwasan. Halimbawa, ganito, katatapos mo lang mag-pick up dito ngayon, tapos pagdating mo sa customer, ganyan, may senaryo na pagagalitan ka, late. Kuya, bakit ang tagal mo? So kami naman, rider, syempre hindi naman kami po pwedeng madali namin to. Alos mabangga na kami sa daan kamamadali. Yung ganyan, hindi maiwasan na pagkatapos nun, mamaya lang, meron na naman. Gaano po kadalas yung mga yung mga customer na, kasi may mga ganun po eh. Yung na-receive na nila yung order. Yun. Tapos, biglang magre-report, hindi ko na-receive yun. Yan ang isa pa sa pinakamagandang tanong. Ganito, para sa customer naman. Merong customer na nag-order. Tapos, merong rider na i-deliver yung order dito sa customer. So, sa ngayon, as of now, maraming ganitong senaryo. So, para sa mga customer, maawa naman po kayo sa mga rider kasi kung tutusin, ang hirap maging rider kasi depende sa dami ng booking or completed na deliver per day ang kinikita namin. So kapag ganito ang senaryo, halimbawa ikaw, customer ka, ako yung rider mo, nag-deliver ako sa'yo, tapos nag-confirm drop-off na ako, di okay na, successful na. Tapos meron kang gagawin sa akin hindi maganda, magre-report ka. Kahit ang totoo, completed naman na yung transaction na yon. Yung sa pag-order nyo, bali naging completed naman yung delivered. Ayun yung mga nagiging isa sa problema namin kasi nagkakaroon kami ng dito. Pwede kami magkaroon ng suspension. Ayan, madalas mangyayari sa amin. Napakahirap yan, mga sinasalo namin bilang food delivery. Suspension, automatic yun, 2 days. Pagka malala, aabot ng 5 days, 15 days, hanggang sa ma-offboard ka na lang. Walang kalaban-laban. Pero kunwari may nawawalang fries po, ganun, tapos nireport nila. Kahit sa ganun po, nasususpend pa. Meron pa rin kami suspension doon. Bali lang, syempre, halimbawa, kami, hindi ko naman alam na gagawa ka ng hindi maganda sa akin. Syempre, hindi ako makakapag-prepare ng screenshot sa dami ng customer ba naman maghapon, di ba? Pero minsan, pagka maayos naman yung report mo sa customer service ng food delivery apps namin, pinakikinggan naman din kami kahit papano. Basta meron lang basta maganda, maayos lang yung proof namin na kasi etong sa food delivery apps naman namin kahit papano, yung mga customer service namin dyan is nakikinig naman din sa amin kahit papano. Yan po, kamusta naman po yung pakikitungo ng mga customer po kadalasan sa inyo? Sa akin, sobrang para sa akin kasi masaya ako sa trabaho ko, masaya ako sa ginagawa ko, sa relationship ko naman sa customer. As in maganda yung approach ko sa kanila, kung paano ako makitungo sa kanila, especially lalo na pagkagabi. Siyempre maganda dapat ang pakitungo mo dyan kasi hindi ka pwedeng siga-siga dyan. Makarating ka sa lugar nila gabi. Yari ka dyan, pag nagalit yung customer niya yan, baka abangan ka na niya sa labasan, hindi ka na makauwi. May mga ganun po ba? Meron. Meron. May experience na po kayo na yung meron ako nakitang ganyan. Hindi ko naman siya matulungan kasi syempre pag tinulungan ko yung kasama na ako doon. Yung mga masasabi niyo pong dangers na nakasama sa pagtatrabaho niyo po bilang isang food delivery rider. Ayan, yung yung merong order ng customer na ganito tapos yung location niya is medyo medyo nakakatakot kasi gawa ng gabi or kaya naman madaling araw, papapasukin ka sa eskinita. Siyempre ikaw bilang delivery riders alam mo ba yung lugar na yon? Hindi mo alam yung area na yon. Ano bang status nitong lugar na to? Diba? Kaya kadalasan maraming nagde-decline dyan. Hindi natin din masisisi yung rider kung bakit may magde-decline. Siyempre, buhay kasi nakataya dyan Alam naman natin na sa mga social media na kumakalat, maraming hindi magandang nangyayari sa mga riders. So para kumita lang, di ba? Bali sa ngayon, ang kumakalat sa mga GC namin, sa usapan namin kasi talagang as in talagang may mga nangyayari talaga dito sa talamak na talaga to dito sa Road 10. Kahit anong riders, mapa MC taxi yan, mapa parcel or food delivery, pagdating dito sa area na to, sa Road 10, medyo alanganin kasi harap-harapan nga kahit sa social media, panoorin mo sa Facebook
research mo lang yun. Kahit harap-harapan, mga dump truck, mga truck na mga nandiyan dyan, mga trailer, harap-harapan. Kasi hindi mo rin siya maawat. Kasi pag inawat mo siya, baka ikaw na pagbuntungan. Sa mga ganyan po ba klaseng trabaho, may mga naano po ba dyan? Mga nakakarnap, gano'n? Sa ganito, marami. Sa ngayon kasi, based lang sa akin kasi mga nakikita ko sa Facebook. As in marami, may mga na-hold up. Sa carnap, as of now, wala naman akong ano, pero meron pa dyan hindi maganda. As in tinutuloy yan matapos nakawan. Kayo po ba, naranasan niyo po ba yung specifically yung hindi pa na? Sa akin, bali pero based sa mga kasamaan ko, nabanggit ko sa kanila, merong isang lugar na dito sa pero siguro maganda siguro kung hindi ko nabanggitin kung anong lugar to. Kasi syempre, duty tayo. Bali, merong lumapit sa akin dyan. Katatapos ko lang mag-deliver dito sa South Caloocan, parting dito sa dagat-dagatan. Nag-stop ako dito sa kanto. Meron dyan na lumapit sa akin. Parang kakausapin ka. Hindi naman siya totally yung hold up to. Hindi naman siya totally gano'n. Pero parang gano'n kasi kinuwento ko sa mga kasamaan ko parang types na rin ng gano'n eh. Una nilapitan ako, kinausap ako. Siyempre parang nakapalooban ko ng loob siya. Parang ang tingin sa amin ng mga tao, magkakilala. Hanggang sa bandang huli nagulat ako. Pare, may pera ka ba dyan? Doon ako medyo kinabahan. Matapos mo kong kausapin na ganito, tapos huling-huling babaran mo sa akin, may pera ako dito. Doon ako medyo hindi ko nagustuhan yung salita ng gano'n. Kasi, una hindi naman tayo magkakilala eh. Bakit mo sasabihan ng may pera ba ako dyan? Ay, alam mong food delivery ako. Siyempre, natural, meron akong dala dito. Ang sinagot ko na lang doon, naku, wala pa nga po kasi. Kaya nga po ko, tingnan nyo, nakatambay ako dito kasi waiting lang ako sa booking. Sinabi ko na lang gano'n kasi para nung medyo umalis na lang siya kasi medyo ang approach ko kasi sa kanya hindi maganda rin. Parang ang dating parang mainit ang ulo kasi nga walang booking. Parang gano'n ang pinalabas ko. Pero kung tutusin, ang sabi ng mga kasamahan ko, parang may mga kasama daw siya. Parang gano'n na ang mangyayari. Hold up na rin ang mangyayari sana. Pero buti na lang hindi gano'n. Pero yung sa yung literal na hold up, tututukan ako, hindi ko pa nasubukan. At sana naman wag maranasan. Ano po yung mga kwento niyo pong good tsaka bad experiences po sa amin? Ayun, para sa akin naman, bilang food delivery, yung good, eto, marami makaka-relate dito sa good. Sa good na to, kapag ang customer nag-order sa atin, para sa akin at para sa marami, alam ko good na to. Kapag yung customer natin na umorder sa atin, ay nag-aantay sa atin. Isa na sa very good sa atin to. Hindi baling wala na kaming tip. Basta yung customer na nag-order, alam nyo nang paparating kami, alam nyo nang nag-order kayo sa amin, andiyan kayo on time. Aabangan nyo kami, salubungin nyo kami. Kasi napakalaking bagay po niyan kasi hindi kami mag-antay ng matagal at yung iba kaya nakakagawa ng hindi maganda dahil na rin dyan sa pagkakamali na yan. Merong customer na nag-order. Alam niya may order siya, tinulugan naman niya si rider. Etong si rider naghahabol. Naghahabol kumita. May hinahabol pa minsan quest. Isang delivery na lang sana, nakuha niya na sana yung incentives or yung quest. Hindi niya nakuha kasi yung customer nag-antay. Tapos yung customer natulog. Alam niya nang paparating yung rider, natulog. Kaya egol kasi talagang kawawa yung rider. Imbis na may magandang wala pa. Nasira dahil doon. Meron nga ako na experience malala eh. Ando doon sa Sogo. Meron naka sa akin mismo. Inano ko sa Facebook account ko. Kasi nag-order siya. Alam niya nag-order siya, bakit pa kasi binaon? Parang ako pa yung pinagagalitan ng customer. Nagagalit sa akin kasi, sir, andiyan ka na ba, sir? Parang yung bababa na siya. Ang tagal, umabot talaga 1 oras. Kaya parang ang tingin ko tuloy, ano ba itong mga to nag-order ng pagkain? Tapos ngayon nandito na ako, magtatagal sila. Kaya parang marami tuloy sabi-sabi ng mga kasamahan, baka nakabaon pa yata yan. Bad trip kasi, umorder ka tapos hindi mo alam na may paparating sa'yo. Tapos minsan, pagdating na namin yan, sabi mo,
Sir, teka lang, pababa na. Yung pababa mo, abutin pa na 1 oras, ano pa bang ginagawa nun? Bakit ganon? Madalas po ba kayo nakakakuha ng mga order sa mga ganong klaseng Yan, sir, ang pinakaano dyan, napakamadalas. Hindi ko alam bakit sa akin pa natatapat. Minsan nga, pinapost ko yan, natatawa sa akin mga kasama ko eh. Yun na lang talaga, bakit, yun. Pagka mag-order po sana kayo, sana, syempre, alam nyo naman yan eh. Hindi naman kayo o-order kapag hindi kayo nagugutom or hindi nyo kailangan. So sana pagka nag-order kayo sa susunod, dapat on time, alam nyo, magbigay kayo ng kahit kalahating oras na paparating na yung riders, ganun. Kasi sobrang abala sa amin yun. At saka, wag naman po kayo masyadong parang kami pa yung istorbo. Kesyo nandiyan kayo, tapos syempre ano ba iisipin namin? Nandiyan kayo sa Sogo, tapos pagdating namin parang galit pa kayo, di ba? Anong alam ba namin sa ginagawa nyo? Basta kami, pinick up namin yung order nyo, ihahatid namin ng maayos dito sa pin location nyo. Nandito kayo eh. So yun lang. Wag nyo kaming parang kagagalitan na parang ang dating kasi parang istorbo ng dating namin. Wag naman po ganon. Ano pong epekto sa inyo niyang pagkaganon? Di ba mention niyo po halos isang oras na kayo nag-i-invent? Dito naman sa ganyan, malaking yan kasi yung sa batch namin okay lang naman. Pero yung kita namin sa isang araw, malaking apekto kasi dahil syempre, yung 1 oras na yun, dapat nakatatlo na kami. Ang nangyari kasi, sa 1 hour na yun, andito lang ako nag-aantay para ma-receive lang yung order. Dapat yun. Pagdating ko doon, pick up ng customer, bali na magda-drop off na kami, tapos panibagong booking na sana. Ibang order na yung inaasikaso namin sana. Kaso, pag ganon scenario, automatic yun. Natutulog yung oras namin dito. Ayan, na-mention niyo po yung kita natutulog pagka gano'n po. Sa isang araw naman po ba? Sapat naman po ba yung yung pinikita niyo po dyan sa... Dito sa amin, depende sa lakas, sa sipag mo. Kung gusto mong sumapat, gumising ka madaling araw. Ganito diskarte. Sa akin kasi, pag gusto ko talagang kumita, magagawa ko. Sa amin kasi, merong shifting. Pag gusto mo mag-duty ng madaling araw, pwede. Ang pinaka-the best yan, para sumapat talaga yung kita mo, gising ka madaling araw, duty ka, hanggang umaga, mga alas 10. Pagdating ng alas 10, pahinga ka, alas 2, banat ka uli. Kahit yung 2 session na makuha mo kikita ka dyan. Kung medyo nabiting ka pa sa 2 session na yan, kunin mo pa sa gabi, hindi na mainit. Yun lang. At saka, ang kaganda naman sa atin, pwede tayo mamili ng oras natin, tapos anytime pwede tayo magpahinga. Pwede natin piliin yung session natin kung anong oras, ganun. Depende sa atin yon. Kaya, pag sinabi nyo wala kayong kita, dapat mag-adjust na kayo. Dagdagan nyo ng konting dagdagan nyo ng session. Yun lang. Dumarating tayo dyan sa tumal. Pero, kahit naman matumal Kung kinuha natin sa 3 session, o kaya 2 session yung pinasukan natin, may kita pa rin. Hindi po pwedeng wala. Ito po, ano po yung mga bagay na masasabi nyo pong hindi po alam ng karamihan, lalo na sa mga customer po, na nangyayari dyan sa likod ng... Isa sa mga hindi alam ng customer tong sa amin, meron kasi kaming batching ganito. Kaya minsan, yung order ng customer medyo tumatagal. Kasi hindi lahat, bali ganito, kaming riders, meron kaming iba-ibang category. Halimbawa ako, gusto ko nasa batch 1 ako, outstanding rider ako. Lahat ng order ng customer, pag pumasok sa apps ko, automatic yun. Accept ako, wala akong decline. Kaya minsan, kaya nagtatagal din minsan yung order ng customer na madala sa kanya or makahanap ng ibang riders. Kasi ang iba sa amin, merong batching, namimili ba? Merong pili kasi sa amin pag nasa batch 3 ka, batch 4 ka, pwede kang mag-decline. Syempre, pag nag-decline yung riders, hindi ka basta-basta maasikaso dahil syempre, ready na yung pagkain mo, hindi rin maihahatid ka agad sa inyo kasi nga walang riders na gustong kumuha. So, nangyayari naman to madalas kapag yung location is medyo alam ng mga riders na medyo delikado. So, yun. Hindi rin natin minsan masisit rin yung riders sa ganitong senaryo kasi maraming pangyayari kasi na yung sa isang lugar na ganito. Kaya parang, syempre, isinisafe lang rin ng riders yung buhay niya.
para sa ganun, di ba? Kaya hindi rin maiwasan yung mayroong ganun. Bali sa amin, nasubukan ko rin yung cancellation na yan. Sa ngayon, yung update ng ano namin, medyo mahirap sa cancellation, medyo mahirap. Kaya ang nangyayari, nakakarating pa kami sa bahay ng customer. Tapos pagdating sa bahay ng customer, hindi na kami pinapansin. Kahit i-text namin, i-chat namin sa chat box or tawagan namin, hindi na kami pinapansin. Bali, yun na yung pinaka-cancel. Kaya minsan sa amin, madalas, kung kaya naman ng budget ng riders, napipilitan na lang kaming abonuhan. Abonuhan yun para ma-drop lang. Tapos syempre, iuwi na namin yun kasi binayaran namin eh. Ganun ang pwedeng mangyari. Or dalawa lang yan. Pwedeng abonuhan, pwede rin namang hindi. Kapag hindi mo namang inabonuhan yan, meron namang process sa amin. Pwede namin i-request sa ano yan, sa dispatcher namin na ganito, na fake book kami. Pwede namin ganun. Tapos yung pagkain na to, kailangan maihatid namin sa vendor na maayos. Kailangan yung complete details para safe, para hindi tayo magkaroon ng ano, para hindi kami magkaroon ng suspension. Kailangan yung full details talaga na ano, maayos yung picture, gano'n na talagang mapapakita natin sa picture, sa photo na isisend natin sa dispatcher na ano, na talagang na-receive ng vendor. Hindi natin dinaya, hindi natin niloko. Marami pa rin po ba yung mga nag-fake booking? Sa ngayon marami. Ang tingin ko dito, yung fake book na to, para sa akin based on ano lang nagkakaroon ng yung parang fake book na to, kapag dito na pumapasok kasi yung hijack. Yung hijack na to, sa ano lang sa mga narinig ko na mga balita dito sa mga ano, mga reports, kasi syempre rider ako narinig ko rin yung mga yan. Bali, yung kadalasan niyang cancel na yan, parang diyan na pumapasok yung hijack Merong nagpapanggap na customer, may gamit na apps ng food delivery. Tapos siya mag-order, kailangan yung order na yon sa account niya rin papasok o sa kakilala niya, kung kagrupo niya, kung kagang niya, kung ano, depende sa kung anong tawag sa kanila. Dapat yung order na ginawa niya sa kanya papasok o sa mga kasama niya. Kasi kapag yung order na ginawa niya dito sa apps na yan na walang totoong ganitong pangalan, walang totoong ganitong location, gano'n ang gagamitin nila. Kapag nag-order sila dyan, hindi pumasok sa kanila, merong ibang riders na pinasukan, matik yun, cancel yun. Kasi gano'n na naobserbahan namin Kapag nag-deliver kami, cancel, matik yun, meron silang plano. Dapat yung order na yun, kaya walang nag-receive na wrong pin, ganyan. Dapat yung order na yun, papasok dapat sa kanila. Nagagawa ng hindi maganda. Pagka sa mga ganyan, medyo mahirap i-trace. Pero meron sa mga kasama namin, kasi may mga GC rin kami. Sa GC namin, nalalaman rin namin yung kaso nga lang, para sa akin, hindi ko pa na-experience kasi, hindi ko alam kung paano uhulihin. Pero pag mga ganyan, parang nakikilala sila or natutunugan, ganun. Kasi last month, meron ako nakitang yan sa GC, talagang pinag-umpukan nila. Talaga, ewan ko lang kung ano nangyari. Parang ginulpi yata nila. Pagka ganyan, kagaya dito sa saan bang lugar yan? Sa Pasay yata yan. Sa Pasig yan. Meron ganyan na, as in talaga nabalita rin sa TV yun. Grupo ng mga gumagawa ng hindi maganda. Stricto po ba dyan sa kumpanya po na pinapasukan po ninyo? Sa amin, sobrang stricto. Parang siya. Hindi naman siya totally na talagang kasi kung tutusin, pwede kang malate. Nagiging stricto lang yung sa amin kapag may mga violation, halimbawa yung pagkain, imbis na i-deliver mo sa customer, inuuwi mo. Ayun talaga, doon medyo nagihigpit, kaya pagdating sa mga ganyan, suspension na kaagad yun. Depende sa kailangan. Bali yung suspension naman kasi, every cancel, mga 2 or more. Pag isang cancel lang, okay pa naman. Pag sa pangalawang cancel mo, kailangan maganda, maayos yung return to vendor mo. Yung proof, kailangan maayos para hindi ka lang magkaroon ng suspension. Kaya po ba naranasan nyo na po ma-suspend? Nasubukan ko rin ma-suspend. Ang sama ng pakiramdam ko. Ang sama ng nakakasama lang sa loob mo kasi yung unang cancel ko, nagantay rin ako. Sobrang tagal dito sa Blooming Trip. Sobrang tagal.
Halos inabot ako ng isang oras. Yung order ng customer, andun ako. Tawag ako ng tawag, hindi sumasagot. Yung chat ko, halos natabunan na sa dami ng tinetext ko, wala talaga. Ang pinaka niya, nung mare-dispatch ko na, makakancel na sa kasi humingi na ako ng tulong dito sa customer service ng food apps namin. Then nakakausap ko na siya, tinawagan din ng customer service namin yung customer, hindi rin matawagan. Kaya ang nangyari, cancel. Ang problema nito, pagka-cancel na, edi cancel na sa apps, biglang dumating yung customer, ay, sir, pasensya na po kayo, sir, hindi ko na po pwede ibalik. Sir, paano yan? Paid online yan. Bayad na po yan. Magkakaproblema po ako, sir, pagka binigay ko to kasi tignan nyo po ito. Pinakita ko sa kanya, cancel. Usapan namin. Halos isang oras na po ako dito. Di okay na. Yung pagkain na yun, sinuuli ko. Then, yung sa pangalawa, nasundan ng pangalawa, ganun din nangyari. Bali, dito na kami, na yung medyo talagang alanganin ako kasi madaling araw, alauna. Dito rin ako sa dagat-dagatan, dyan sa, bali, squatter, looban. Ang tagal ng customer, umuulan. Ngayon, ganito. Paano to? Kaya, walang ganong talagang tao. As in, wala. Kaya yung motor ko, pinatay ko na yung sa motor ko dahil makakaabala na ako sa mga tao doon. Ngayon, ang inisip ko, ganito. Kung mag-antay pa ako ng mas matagal pa dito sa isang oras, hindi ko na alam ang susunod na mangyayari. Kaya ang ginawa ko, nag-request na ako ng cancel, then kinausap ko yung customer service namin. Yung customer service namin, tinawagan yung customer. So, bago siya magbigay ng next step. Then, nung na-cancel na, cancel, di ba? Biglang dumating yung customer. Yung data ko naman, ang bagal. Yung cancel na siya, pero sa cellphone ko, hindi nag-a-appear na cancel. Dumating yung customer, siningil ko yung bayad, binigay ko yung order, edi okay na, na-picturean ko. Pag confirm drop-off ko, click, okay na. Tapos mamaya-maya, biglang nag-alarm yung ko. Sabi ko, patay, ano to? Biglang nagkaroon ng cancel. Kaya nagulat ako, patay tayo dyan. Suspension ako noon. Pero yung pera na okay naman, na-remit ko naman. Kaso nga lang, hindi ko rin alam kung paano ganun, kung bakit ganun nangyari. Masama sa loob ko kasi nagkaroon din ako ng cancel dahil biloy mo, ina-ask mo yung trabaho mo, tapos magkakaroon ko ng cancellation. Masama sa parang parang nalungkot ako. Kasi para sa akin, ina-ask ko trabaho ko Magkakaroon ng cancellation, wala naman akong ginagawa. Masama talaga sa sa kalooban ko yung ganun. Mga ilang araw din po kayo na-suspend? 2 days. 2 araw. Sayang yung biyahe. Kaso wala talaga magawa nun kasi that time hindi ko pa alam yung process kung paano yung dapat kong gagawin. Kaya hindi ko na i-appeal. Pero kung alam ko lang yung gagawin ko noon, na i-appeal ko na maayos, tingin ko mawawala yung suspension. Ano po yung mga misconception na kadalasang nasa isip ng tao tungkol po sa mga food delivery driver? Ito, yung food delivery, hindi mapagkakatiwalaan. Yan ang madalas tingin at saka mababa yung tingin sa amin, masyado. Yun ang medyo, siguro, dahil food delivery lang kami, pero kahit sang anggulo mo tignan minamaliit tayo, ganito, wala tayong magagawa. Pero kahit saan mo tignan, pagdating sa ganito, kami pa rin yung nakatulong sa inyo. So, para sa akin, hindi naman lahat ng riders ganyan. So, meron talagang riders lang talaga na siguro, hindi ko rin masabi, pwedeng problemado, ganyan, lalong-lalo na sa kagaya niyang may mga kasamaan kami na riders na hindi halos naka-uniform, nakapambahay lang, kaya yun. Isa sa mga dahilan niya kung bakit parang ang baba ng tingin sa amin kasi imagine naka-duty ka, tapos pagkain yung dala mo, halos para ka lang inutusan bumili ng suka sa kanto. Huwag naman ganun. Kasi parang naapektuhan kami dyan. Kasi kami, kagaya ko, hindi ako nag-duty nang hindi ako naka-uniform. Kasi isa pa sa pinaka-advantage kapag naka-uniform ka, mapadpad ka sa isang lugar, malayo pa lang nag-abang sa'yo yung customer mo. Kakawayan ka niyan. Makikita niya yung food delivery apps mo sa suot mo, di ba? Ayun, makikita niya na gano'n. Kaya pinaka-the best sa lahat, mag-uniform lang kayo. Ligo-ligo rin minsan. Yun lang para sa mga kasamaan ko kasi
Sayang yung ginagawa namin kami. Ako, gigising ko madaling araw para na maligo. Tapos mag-ayos syempre para pagkain yung dinadala natin, men. Pagkain. Dapat maging presentable tayo sa mga tao. Kasi diyan magsisimula yung respeto ng customer natin eh. Yan magsisimula. Magdi-deliver ka, nakapambahay ka. Imbis na natuwa sa iyo yung customer, "Hoy kuya, ang ganda naman ng ano ka naman, representable ka naman masyado. Para kang halos ayaw mo magasgasan. Imbis na tuwa sa iyo yung customer, walang tip. Binigyan ka ng tip. Tinawag, "Oy kuya, halika dito. Ang bango-bango mo naman. Bigyan kita ng tip." O di ba? Ay alam niyo naman sa may samahan natin. Alam niyo naman sa food delivery. Ang tunay na saya, di ba? Sa tip niyo lang makikita. Dapat pag food delivery tayo, ligo-ligo din. Bihis tayo, uniform, para kahit pa paano matuwa sa atin yung customer. Pagdating natin doon sa bahay ng customer, imbis na ayaw niya magbigay ng tip, mapapabigay, "Uy kuya, halika dito." Meron nga akong kakilala, kasamahan ko eh. Sobrang tuwa ng riders. Kaso yung sapatos, inaadbor sa kanya. Yun, shoutout doon sa Okay na yun, sir. Di na natin sa amin shoutout pala. Pero may mga ganun po talaga yung hindi po naliligo na rider. Marami. Kung pwede nga lang, pero ito, sa mga makakapanood ng video natin, mga sir, mga ma'am, ito, panawagan ko lang rin sa mga kasama natin. Yung minsan, yung mga ganyan, iwan natin sa bahay natin. Kasi, unang-una, naka-duty tayo, tapos pagkain yung dala natin. Kaya dapat, maging presentable naman tayo sa mga Kasi, imagine minsan mag-pick up tayo dito sa vendor, then, yung dideliveran natin, minsan may surprise dyan eh. Hindi natin alam, minsan may customer na parang nanunubok lang. Pag natuwa yan, kasi nasubukan ko yan, nabigyan ako ng nabigyan ako ng magandang tip dahil natuwa sa akin. Yung customer na yun, kasi natuwa. Sabi sa akin, "Kuya, mabuti ka pa, naka-complete uniform ka." Nakakwentuhan ko pa, nagtatawanan pa nga kami. Sabi ko, "Problema nga po, ma'am. Nakaganito na nga ako, may kulay. Meron pa akong lace." Ganun na yung pangalan nakalagay doon. Kaso minsan, minsan, tinatanong pa ako kung ano daw ako. Anong food delivery daw ba ako. Kaya yun, natuwa sa akin. Bibigyan ka ng tip minsan kahit ayaw nila. Pag natuwa sila sa'yo, yan ang isa sa Kaya para sa mga kasamahan ko, alam nyo naman food ang dinadala natin. Dapat maging presentable lang tayo. At saka, malaking bagay yun mga tol. Yung naka-uniform tayo kasi mapadpad tayo sa isang lugar, hindi na mahihirapan yung customer natin na hanapin tayo kasi may identity tayo eh. Ay, ganito yung kulay nun. Di ba? Malayo ka pa lang. "Uy, kuya, sa akin yan." Di ba? Yun yung isa sa advantage. Ano naman po yung mga masasabi niyo po sa mga ganun tao na minamalit po yung trabaho po niyo? Sa akin naman, para sa akin, mga ganon, hindi ko maiwasan yung ganon, kung ano man yung tingin nyo sa amin. Pero para sa akin, kahit na ganito yung tingin nyo sa amin, mananatili ako syempre tapat sa trabaho ko. At saka, depende naman sa inyo yon. At saka, para sa akin, ginagawa ko naman din yung lahat ng ko. Simula nung starting ng duty ko, magsimula na yung obligasyon ko bilang food delivery para lang makapagbigay ng magandang serbisyo sa inyo. Depende na sa inyo po yon kung paano nyo kami i-down or kung ano yung tingin nyo sa amin. Isa lang masasabi namin po sa inyo, lalong-lalo na yung sa iba na sobrang nang mamaliit, na kesyo employee sila, kami ganito, kaya rin po namin higitan yung sahod nyo. Yun lang po. Kaya yung sobrang pangmamalit sa amin, wag naman po masyado. Kasi kung tutusin, kaya namin higitan yung sahod nyo. Magkano po kalaking, yung masasabi, pinakamalaki pong naano niyo po sa isang araw? Sa isang araw? 1.8, 1.9, 2,000. Pagka i-full time mo, kaya 2,000, pero yung mga nakaraan pa, kasi madalas yan, kaya nga 3,000 isang araw eh. Pero sa ngayon, medyo sa 2 shift mo, meron ka ng 1.5, 1.3 sa 2 shift lang.
Pero yung 2 shift na yun, medyo mahirap na rin kasi 10 hours yun eh. 2 shift. Pero depende kapag hindi ka ganong napapadpad sa mall. Sa mall kasi, pag mag-pick up ka sa mall, medyo matagal yung proseso kasi mag-park ka. Pag-park, lalakarin mo pa malayo, punta ka sa taas, pick up, then baba. Hindi ka gaya pagka ang vendor na pipick upan mo, pag-park mo lang sa tapat, ma'am, okay na po. Okay na. Pick up, then deliver ka agad. Kaya ayun, basta naglalaro yan sa 2 shift, mga 1-4, 1-3. Mga 1-5 pagpalagay natin. Depende sa sa bilis natin, kailangan bilisan natin. May mga maintenance kami, syempre. Unang-una, yun, sa gasolina. So, kailangan yung gamit nating motor, hindi matakaw sa gas kasi para hindi tayo malugi. Tapos, syempre, yung maintenance natin sa motor natin, yung change oil tayo. Para hindi ma-change oil. Mahirap yun. Importante sa lahat yung mga tol kasi ako nasubukan ko. Yung previous na motor ko, hindi ako nag-change oil, nag-stock up. Anong nangyari? Change oil. Iba na yung motor ko ngayon. Ganun lang. Importante talaga maintenance. Sobra yan. Kalimutan mo na lahat. Kalimutan mo na kahit hindi ka na maligo muna. Huwag lang yung change oil. Huwag mo lang araw-arawin yung ligo na yan. Kailangan iligo mo araw-araw yan, mga tol. Tingin niyo po ba sa mga susunod na taon patuloy pa rin po kayo magiging isang food delivery rider o may balak po kayo na lumipat ng ibang trabaho ba? Sa akin, patuloy pa rin ako mag food delivery. Siguro, pwede akong magdagdag or pwede akong magsubok sa MC Taxi. Pero sa food delivery, hindi ko na to pwedeng iwan. Kasi maganda ang income naman rin kahit papano ng food delivery kapag maulan. Kahit naman yung MC Taxi, kapag as in talagang maulan, walang silang ganong pasahero, wala silang ganong customer. Kasi syempre maulan eh. Yung ibang customer kasi ayaw nung susot ng mga kapote, ganon. Kaya ginagawa nila parang wala silang ganong client, wala silang ganong customer sa MC Taxi. Kaya para sa akin yung food delivery, tutuloy pa rin ako. Kasi sa food delivery kasi, kahit may ulan, mas maganda pa nga ang booking namin kapag maulan. Wag lang yun talagang sobrang mataas yung bagyo. Ito po, last question ko. Ano po yung mensahe niyo sa mga tao po? Ito para sa unang-una para sa customer. Ang message ko lang po sa inyo, mga mahal naming customer, na sana bigyan niyo po dagdagan niyo po ng konting patient para sa mga riders natin. Kasi at the end naman, in order po natin, imbis na mamamasahe po kayo, kagaya sa mga pandago, ganyan, mag-grocery. Imbis na mamamasahe pa kayo, hindi na kayo mamamasahe. Imbis na yung pamasahe nyo lang, binayad nyo na lang sa fare. So, kung sakali naman na medyo natagalan, sana dagdagan natin ng konting patient kasi at the end naman, food rider pa rin yung nakatulong sa inyo. At dito naman sa mga kasamaan kong riders, so alam nyo na yan mga tol, kahit hindi tayo magkakakilala, pagka nagkita-kita tayo sa daan at magkaroon ng problema ang isa, tayo pa rin naman yung nagtutulungan at saka ayun. Walang ibang nakakalam ng trabaho natin mga tol. Walang ibang nakakaunawa, makakaintindi sa trabaho natin, maliban lang sa atin mga riders. So yun, mabuhay tayong lahat. Mga kaibigan, malapit na tayong umabot sa 100,000 subscribers. Kaya't wag na wag niyong kakalimutan mag-comment, like at i-share ang aming mga video.